Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, November 13, 2023. So laglag ulit yung ating mga stocks, madugo yung mga blue chips natin. Medyo walang liquidity sa sa market, pansin niyo ba? So less than 2 billion lang yata yung traded value natin for today. Pakiramdam natin is holiday sa market. So ang dami sa mga stocks natin naglaglagan. Grabe yung laglag ng mga stocks. Si Ani nag-drop ng 20%. Mamaya silipin natin, hindi kasi nasama dito sa trending stocks. Pero anyway, majority naman nandito sa listahan natin, bumagsak po siya. Ayan, so hindi pa natin ramdam yung reversal ni PSE ulit. So ito po yung ating mga trending stocks for today, or rather yung ating gain or loss for today dito sa index is negative 0.74%. At saka meron tayong drop. So nag-drop ulit below MA20, not a good sign. 6,116.14. Tapos net foreign selling tayo. So binawi na rin yung mga net foreign buy natin last time. Negative 270.92 million. Tapos yung mga trending stocks nga, medyo marami dito is mapula. So laglagan yung mga stocks natin. Si dito natin is, di ba Friday, nararamdaman natin. So medyo nag-drop siya, negative 4.29%. Meron naman siya net foreign buy na 2 million pero hindi kaya walang liquidity sa market natin. Tapos si Converge, ito, mukhang hindi pa tapos yung investor natin dito. Gustong lumabas talaga. Nag-drop siya, negative 4.45%. Tapos net foreign sell siya ng 19.36 million. Si Mac, ito at least, meron tayong berde, kaya lang net foreign sell din siya. So meron siyang up na 2.51%. Okay naman yung galaw niya. Meron siyang negative 1.81 million net foreign sell. Apollo, siguro kasama na to sa nag-trending kasi marami siyang or rather hindi umakit yung price niya, so pabagsak din, negative 6.25%. Si Fruit lumaban din. Lumaban naman siya kanina, negative 0.89%. Kasi maganda yung earnings niya, di ba? Kailang ayaw tumas ng price. FCG is nag-drop din to, di ba? So meron siyang drop na 1.52%. Wala siyang foreigner, no? Zero yung nalista natin sa kanya. Okay? So overall picture, malamya, matamlay yung galaw ng market natin. Samantalang yung US market natin last Friday, okay naman siya. So ngayon parang okay ulit yung futures nila. Yung ibang Asian markets natin, bumawi na. Meron pa rin mapula pero bumawi na siya. Tapos yung European markets, bumabawi na rin. So kaya nga nagulat ako dito sa PSE, walang volume sa trading. Yung sabi na mag-improve ng liquidity yung short selling, wala din naman. Kasi hindi rin naman tayo makapag-short. Wala pa yung mga brokers natin. Okay? So disclaimer ulit, yung ating review is for education purposes lang. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Due diligence na lang po sa mga binibili mo, lalo na ngayon medyo mahina. Mahina pa rin yung yung market natin. So, follow mo ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang para updated ka po dito sa trending stocks review, or kung sumo-join ka sa pinaka-trading community kung gusto mo ng guide sa Philippine stock market trading investing naman. Tapos, yan, sa mga subscribe, salamat po ulit. Check na lang po yung ating trending stocks review, yung ating mga company reviews. Wala na mga bagong di ba? Wala tayong IPO, so siguro mga next year na. Wala tayong nababalitaan. Tapos yung mga sample trade sa market, check na lang po yung kagandahan ng reversal ni PSE. Pero ngayon wala, medyo mahina talaga. Basic indicators, technical analysis. So nag-aral ka ba over the weekends? Tapos yung mga risk management na ginagawa natin. Tapos yung learnings natin dito sa PSE stock market. Okay? So follow mo lang din ako dito sa crypto ko to habang hinahantay natin mamayagpag ulit yung mga play to earn games natin. So check mo na lang po yung mga posts natin dito. Hindi na bumalik yung glory days natin sa mga crypto games natin. Tapos sa social media, dito sa ating Facebook account, follow mo na lang po ako para updated ka sa mga posts or dito sa ating Facebook page. Ayan, so check mo na lang. Pili ka na lang po, Bodega Picks, para sa ating mga reviews dito sa local market, dito sa US market, at saka dito sa cryptos. Tapos sa Money Earners, yung ating mga side hustles naman. Ayan. So, eto na lang, dito na lang tayo kumikita as of this time. Kasi si PSE, syempre, hanggat hindi umakit yung trend natin sa kanya, tulog din yung mga alaga natin doon. Okay? So, tingnan mo to. Check na lang po. Hopefully makatulong sa iyo
sa paghanap ng passive income or earnings sa online, offline. Sharing lang naman siya. Okay? So dito sa Twitter natin, follow mo din ako dito para updated ka sa mga nire-repost natin ng mga news. Kasi dito mabilis, diba? Isang retweet lang, may news na kaagad. Okay? So ito yung pinaka-summary ng market natin. Tingnan mo, 1.37 billion lang traded value. So dry na dry si PSE market. So para nakabakasyon, net foreign selling tayo ng 270.91 million. So ang tinamaan is mining and oil lang nag-drop na malakas, negative 1.41%. Mukhang marami sa mga oil stocks natin. Nag-drop. Services, negative 1.28. Si property, negative 0.9. Okay? So laglag naman lahat ng mga stocks natin. So ito yung mga binili ng mga foreigners. Konti-konti lang. SLF, si MER, si NPF, AAB, si Ali, TEL dito at saka si Plus. Tapos yung mga binenta. So medyo madami. DBO, ASN, DNL Green, AC, DMC, A-Rich, Globe, Converge. Okay? So dahil pala nilang binenta for today. So SEC approved on the assignment of mineral production and sharing agreement. So in favor ng kanyang subsidiary daw. LTG, Tanduay Distillers partners with Canadian distributor. So tapos lumabas na rin yung earnings nito. Alam ko maganda yung earnings ni LTG. SM, unit foray into renewable ba? Puro renewable energy. BPI, siguro yung naka-attract to yung si SPNC, di ba? Nag-invest si GSIS. BPI, negative ngayon. Lease, 36.6 billion worth of peso fixed rate bonds. LTG Group, reports 19.25 billion. Attribute net income is down siya ng 6%. Down pala. Third quarter GDP grow by 5.9% pero hindi pinapansin ng mga foreign investor. Leandro Libiste, SPNEC expects to close to laki 200 billion investment bill by Meralco by year end. Ayan, so good sa kanya. Hopefully mag-ano na rin yung public float niya. So Andrew Tan's Emperador profits negative, Negative 5.6%. Dividends. Ayan, may upcoming tayong dividends. So, hanap tayo dito. Meron bang bibigay ng malaki? Walang percentage eh. Hindi natin makita. So si Nigel, maliit lang naman. Jollibee, meron siya 1.23 pesos. FCG 0.02, REG 0.03, baba din naman. RCR 0.09. Okay? Alam ko to si RCR mga 2% yata yung ano yan. Dividends. MPI, so magpo-purchase siya ng products ni AXA, rather mag-invest siya dito kay Axilum. Pero wala na si Ito na lang, pansinin na lang natin si Axilum pag medyo maganda yung galaw niya. PNB, so up siya ng 19%. Si Fruit, ayan, so siguro kaya na rin pinag-usapan. Yung 9 months, 23 this year, income niya is up by 62.3%. So okay. Asia United Bank, consolidated net income up siya ng 32%. Emperador is, ano ba nangyari dito? Attributable to parent in 9 months. Ayan. DM Wenceslao up by 13%. Ayan, yung mga dividends. So may ex-date tayo bukas, LFM saka REG, mga penny stocks. Frutas is up siya ng 62% profits. Okay. So, pero ayaw ng traders muna. Macro Asia increase income increased by 122%. Ayan. So yan na po. Yung pinaka-catalyst natin kaya pala pinag-usapan si Mac. Jollibee down siya ng 5.7%. So pero okay lang, 'di ba? Kasi 6.82 billion lang naman yung kinita niya, 'di ba? For the 9 months, laki, 'di ba? Bank of the Philippine Islands issue peso fixed rate bonds, Jollibee, okay na yan, nakita natin. Ang dividend yields niya pala kasi upcoming siya is 1.06%. Okay, so okay na rin. URC, 9-month, 23 net income, amounted 10.287 billion, laki, higher by 568 million. Kumita siya. PX, 9-month, operating revenues and net profit is lower. Sino kaya yung mga sa mining ang bumagsak? Costco, 9 months profits plus 4.8%. Si Fruit, okay na yan. Nakita natin si Philippine Airlines and Axilum. Si Axilum, di ba? Mag-invest si MPI natin. Nickel, 9-month net falls 47%. Ayan. So anyway, not good.
FGen, recurring net income up siya ng 28%. URC, profits up ng 14. Third quarter operating income beats estimate pero lugi lang siya ng konti. Converge, earnings reached 2 billion, largely in line with estimates, kaya lang bagsak. Tapos, lagi may share buyback itong si SSP natin, tapos yung galaw natin from last week na trading naman. Okay, so the rest is yung mga post na lang natin over the weekends naman. So wala tayong major news na na nabasa for today. So kaya ba malam niyo si PSE market natin. Okay? So anyway, as usual guys, yung ating Patreon channel is open sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine stock market. Kung nahirapan ka during this time, sali ka lang po dito sa trading group naman natin. Okay? So sa Philippine stock trading and investing po 'yan. Okay? So double check mo na lang. So tingin tayo dito sa sa To Trade Asia Prime natin. Umaga pa lang laglag na pala yung index natin. So dumire-diretso siya, second half, nag-bounce. Nag-bounce siya ng konti pero pre-close mahina kasi ayan grabe naman. Ngayon lang tayo nakakita ng ganito 1.29 billion na traded value. Pinakamababa na yata to sa lahat na reviews natin Negative 0.74%. So anyway, siguro expected na talaga yung drop kung ganyan kahina So wala tayong aasahan na bounce sa mga stocks. May nag-bounce pero kokonti lang naman sila. 6,116.14. Sino ba dito sa mining ang SCC kasi nag-drop siya negative 1.53 at saka 0.44 si DMC. So doon sa mga blue chips. So kita mo dito yung ratio ng ng gainers sa losers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So anim lang yung gainers natin tapos 1% lang siya. So yung ating losers is more than or rather nasa 24. So 32, di ba? Pinangunahan ni Converge. So nag-drop siya kasi malakas yung foreign selling, negative 4.45. Nickel, ayan, so mining, negative 2.48%. Si Bloom, negative 2.44. So Wilcon, 1.87%. So 270 million net foreign sell. So babagsak na yung mga stocks natin. 39% foreign participation and then 61% local participation. So lalo yata hindi maganda yung yung shorting natin. Wala liquidity dito sa sa Philippine market. Mali mo kung sino short nga nila yan. Kaya bumabagsak yung yung karamihan ng mga stocks natin. May kita ka kasi 'di ba pag shorting. Pero tayo naman since walang option naman dito sa broker natin, hindi pa rin natin matitik advantage yung yung epekto ng mga bumabagsak na stocks natin. Anyway, hopefully mag-bounce na siya for the few days. Walang volume Volume talaga yung kulang na na market natin today. So ito po yung mga winners natin, si Upson, pero illiquid din naman yata to. Meron ba? Meron siya 92 trades at saka 740k yung traded value niya. 13.21% up si 7.89 mga penny stocks. Lotto, nabuhay ulit. So nag-spike pala ulit 4.24%. Si CTS 3.9, Bank Commerce 2.67, si Keeper 2.78, si MAC is 2.51, Manila Water 1.75, si Now is 1.5%, Cebu 1.24. Okay? So ito yung mga losers natin, mas marami to syempre. Laki ng drop Grabe yung mga drop natin Si Ani 24%. Hindi kaya si North to. Ayan so 7 million traded value. Laki ng drop Ani. Si MRC, laki din. Parang hindi pa nakatulong yung parang babalik siya doon sa price niya nung pag-increase ng par value niya. Laki din negative 11.25%. Hopefully may mga bounce sila for the few days. Si Green, minus 6.45. TBGI, minus 4.9. Star, STR, minus 4.92%. Converge nga, minus 4.45. Security Bank, nalaglag din, negative 3.24. Si Web, negative 2.82. Si Nickel, 2.48. And then si Bloom, negative 2.44 naman. Okay? So, takbuhan muna dito sa Philippine markets. Tingin tayo dito sa chart ni PSCI. So, lumalabas na untog siya sa sa trend natin. Ayan. So, not so good. Medyo bumagsak ulit yung index natin. Laglag tayo dito sa MA20. So, tingnan natin kung may buhay tayo dito sa MA9 or dito sa around, baka magre-retest na naman tayo sa 6,000. Pag ganito na kasi walang volume si PSE,
syempre expect mo walang liquidity, maglalabasan yung mga traders natin kasi hindi gumagalaw yung price pababa ng pababa. So anyway, ang pinaka best scenario ulit natin kasi yung pullback ulit si PSE, nauntog siya dito sa 6188, naging resistance tuloy yung dito. Ayan, yung breakdown natin last time naging resistance. So worst case scenario, double check tayo sa 6,000, very bad ng market natin, or dito sa MA9. Tingnan natin bukas, malay mo meron namang susundot sa galawan ng market natin. So yung MACD formation niya, buhay pa naman kasi meron naman tayong rally last week. Tingnan natin kung matuloy yan for the coming few days. Ayan, Lunes na Lunes. Walang buhay si Philippine market. Okay? So, tingin tayo dito sa US market. So, based dito sa galaw niya, nag-pullback din pala siya kanina. So, refresh ko lang para makita natin. So, hindi pa sigurado sideways si futures natin, or rather, nag-drop pala siya kanina. So, Nasdaq, negative 0.32, Dow Futures, negative 0.05, and then si S&P is negative 0.23%. So, akala ko susundan natin tong galaw na to ng US market kasi malakas sila. Last Friday, nag-up yung mga indices nila. So, ayan si Nasdaq 2%, si Dow Jones 1%, and then si S&P is 1.56. Malay mo, meron siya kasi futures pa lang naman to, so hindi natin makita. Yung European market natin, ayan, nagbabounce na. Pero nung Friday, lugi din dito sa European markets natin. Dito sa Asian markets, medyo mixed tayo. Meron tayong nakikita ng mga berde at saka mapula. So, hindi decided yung market kung saan siya. Although, overall picture, walang masyadong problema dito sa global markets naman natin. Okay? So, tingin tayo sa crypto. Bumaba siya ng 37K. Okay. So, 36.9 si Bitcoin. Meron siyang konting pullback. Pero all the 2 days na weekends natin, 37K to So, medyo malakas siya over the weekends. Pero ngayon, pullback muna. So, si Ethereum, malakas pa rin, 2,054. Si BNB natin is 246. So, tingnan natin yung mga galawan dito sa bandang baba. ADA, nag-drop siya 3.36. Si Dodge, 1.46. Yung TRX natin, umaakyat. Sino pa ba dito? Mix. Si Atom USD, ano ba to? Cosmos pa, 7.53%. Okay, so hindi natin alam yung mga coins na yan. Dito lang tayo sa major coins nagtitrade as of now. Okay, so anyway, medyo sideways din siya pero mas okay pa rin siya as compared previously na nasa 26K yung mga levels natin. Okay, so nag-stay siya dahil pa rin doon sa mga ETFs na usapan. So may bagong product i-launch para sa mga cryptos natin. Okay? So tingin tayo sa mga trending stocks natin. So konting hapyaw tayo. Medyo pangit tignan pero wala tayong magagawa. Ayan. So ayaw ng mga traders, bumigay na si dito natin. So ito yung worry natin sa kanya last week kasi nga ilang araw na siyang nauntog dito sa MA9. So parang MA9 yung pinaka-resistance niya as of now. Tapos support natin is mas malalim ba dito? Mas malalim ng konti, no? Dito sa, okay, pwede rin naman. Dito sa MA100. 2.57 muna. Sige, pag 2.5 para sakto dito sa mga chart natin kasi meron siyang mga support dito last time, di ba? So nag-support siya diyan, nag-support siya dito. Then titingnan natin kung aabot siya dito sa area natin na to. So anyway, mahina yung overall picture niya. Okay, hindi natin mag-wait ng maganda. Pero MA9 po, MA9 na lang kasi wala siyang trend na pwede natin i-wait dito sa taas saka sa baba. Pwede kasing ganyan dito, masyadong steep, di ba? Okay, so ganyan na lang siguro. So meron siyang descending triangle formation na binubuo. So tapos yung sabi natin, nag-worry tayo last week, so natuloy na. Kasi yung RSI niya is dumiretso pababa and then yung MACD, wala tayong makita na reversal sign para sa blue line ng ating MACD formation naman. Okay? So anyway, most likely retest tayo dito sa area ng 2.5. Ayan. So siguro kung wala pa rin namang galawan sa PSE market, so maghanap siya ng mas mababa pa na support. Pero nandiyan yung current support niya, 2.5. Ayan, meron din siya resistance dito sa side na to last time. Okay? So tingnan natin yung kanyang price action. Dito, negative 4.29%. Meron siyang net buy, 2 million. Call FMS, may support si Mandarin. Call BDO, yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So 2.5 tingnan natin. Next, Converge.
So bumibigay si Converge, wala talagang support ng foreigners, no? So most likely baka may retest tayo double bottom, double o triple bottom. Another checking siguro sa 8 pesos. Kailangan nating wala pa siyang support eh. Hindi natin ma-establish yung pinaka-support niya. Ayan. So pangit ulit yung mga charts natin. So nauntog tayo dito sa RSI 50, sakto no, o halos dito sa RSI 50. So bearish ulit yung ating mga indicators para kay Converge, pababa yung peaks ng RSI. Tapos hindi natuloy yung pagpunta ng blue line dito sa ibabaw ng MACD, red line naman natin. Okay, so overall picture kahit tignan mo siya, so wala siya momentum ng buyers. Ayan no. So yung mga malalaking peaks na yan, mga selling ng may mga net foreign selling tayo dito last time and then nag-uumpisa na naman kay Converge natin. Okay, so pagdating sa earnings, negative 4 or negative 3% itong si Converge natin. So tingnan natin sino nagbebenta kay Converge. Negative 4.45% yung ating loss for today. Laki eh. Negative 19 million. So wala na nga siyang support ng foreigners. Nag-aalisan pa. So Abacus, CLSA ang buyer, and then Macquarie, Citysec, Mandarin yung ating pinaka-main seller sa kanya. Okay? So matumal, naghahanap po ng support si Converge. Next, Macro Asia. Okay, so at least meron siyang good news sa di ba? Sa earnings, more than 100% ba yun nabasa natin kanina doon sa Twitter. So meron siya reversal din. Ayan, reversal. Sino ba yung mga stocks na may ganitong last week? So may reversal siya. Okay, so nag-breakout siya kanina. Kaya pala siya pinag-usapan, no? So for the longest time since March this year, so ngayon lang siya nagkaroon ng chance na i-break yung MA 100. So medyo bearish pa. Medyo nauntok pa siya dito sa MA 100 natin. So lagyan natin resistance. Pero itaas natin siya dito sa may gap. May gap siya dito. Nag-close the gap pala siya kanina dito. Ayan o. So meron siyang maliit na gap. Close niya. And then nag-profit taking muna yung iba or lumabas muna. Kasi ito yung chance na di ba? Siya lang yung medyo maganda yung galaw for today's trading. Okay? So pero maganda yung niya, pinapakita niya, yung RSI niya is buhay. So nasa RSI, halos RSI 60. And then yung MACD formation na rin sa kanya is okay din siya. So with regards sa foreigner, wala, negative 1.81 million yung nabasa natin sa kanya kanina. So up siya ngayon ng 2.51%, pero at least may good sign, di ba? Nag-trade na mag-breakout. Negative 1.8 million net foreign sell. Abacus Call ang buyer, and then Bilson Philstock yung ating pinaka-main seller. Yan. So okay. Catalyst natin is earnings. Next, mas maraming gusto mo discuss kay Apollo kasi hindi naman gumalaw yung yung price niya or rather yung trend niya. Sige, tingnan natin. Kasi nag-drop siya ng negative 6.25%. Bakit yung chart natin is verde siya? So wala siyang foreigners, BPI, FMS ang buyer, FMS, FYAP yung ating seller. Pero most likely pag ganito na nagtitrending, mayroong may parang mga pumupondo. Okay, so isang lang, isang galaw. Kasi isang 5% yung isang pitik ni grabe yung pitik na ito na 5% yung isang pitik niya. Ayan. So 5% yung o 6% yung isang pitikan dito kay Apollo natin. Pero nasa critical area din siya, tapos syempre yung overall trend bearish siya. So marami siguro nag-abang ng bounce kasi parang double bottom na siya dito, di ba? Matagal na siya ang double bottom. Kaya lang syempre liquidity pa rin naman. Wala din naman masyadong nagtitrade dito sa Apollo natin. Wala tayong makitang nasa na ba yung mga MB Siphon 1 tsaka MB Siphon 2 natin. So since nandito tayo kay Apollo, mga penny stocks, tingnan natin si Ani ha. So ko lang makita kasi nag-drop siya ng 20%. So iniisip ko baka hindi kaya sinishort tong si Ani. Kaya binubuhusan to. Kasi pag, di ba pag shorting, kapag bumaba yung price niya, kikita ka dito sa shorting natin. So hindi natin alam kung ganun yung galawan dito kasi wala tayong monitoring din kung gaano karami yung shorting volume. Sa US market, kung nagti-trade kayo, merong way para malaman kung gaano karami yung yung volume ng nag-short. Parang din, parang volume ng buyers sa normal na trading, di ba? May net foreign buy, something na ganoon. So makikita mo naman kung gaano karami yung nag-short. Kaya lang walang option yung yung brokers natin. Ayan. So sa holders,
Okay, so nasa bearish side, no choice ka dito kundi either syempre ang pinaka weapon mo dito is cut your loss, di ba? Pero ewan natin kung babalik ba to, itititikin ba to or ano. Kasi wala din siyang volume. Yung isa pa si MRC naman, nag-drop din siya, 'di ba? So medyo malakas din yung ano, yung drop niya. So kaya ang gusto natin makita kung meron na mga statistics sa ano shorting kung ano ba sino short ba tong mga to. Kaya patuloy na nagde-drop yung mga prices oversold na rin masyado si MRC. Okay? So anyway, papyaw lang doon kasi napag-usapan natin yung mga penny stocks. Next si Fruit. Okay, so lumalaban si Fruit natin. So with regards sa earnings, nabasa natin kanina, medyo okay naman siya. Okay, so medyo nauntog siya kanina. Meron siyang, ano ba yan, tweezer tops na ba yan? Or, kasi nilalagay ko siya, medyo bullish tayo dito kasi maganda yung, ano, yung earnings niya. Meron siya kasing pattern dito, ayan. So meron siyang trading channel na ganito. So inisip ko naman, baka umabot pa to ng 1.26, pero parang hirap siya. Wala din siyang volume, oh. Makita mo yung volume. Medyo mahina. So anyway, nauntog siya, so pwede mo ibaba dyan. Dito na lang muna yung resistance natin. Nasa 1.2. Pero interesting to see kung maka-breakout siya dyan. Meron pa, kung aakyat pa siya kasi maganda naman yung earnings niya. So negative 0.84%, 192 net foreign buy. So wala, mahina. FYAP Philstock ang buyer, FYAP Summit yung ating pinaka-main seller. And then lastly, si FCG, nag-drop din ba to? Ayan, so nagda-drop din siya. Negative 1.52%. Meron pala tong ano, wala kasi dito. Tanda ko yung ano niya. Meron siyang ex-date. Bukas pa yata yung ex-date na ito, no? So meron siyang dividends na upcoming o naibigay na November, tanda ko November 14 yata. So anyway, in-expect ko baka mag-retest ulit tayo dito sa 0.661 na level natin dahil sa kanyang upcoming na dividends. Ayan. So kaya siguro pinag-usapan to sa ano, FCG natin. Meron pala siyang ano, naalala ko. Meron siyang dividends. Negative 1.52%. Call FMS ang buyer call Abacus yung ating pinaka-main seller. Okay? So balik tayo dito sa PSEI. So pero okay na rin yung although pangit siya kasi negative 0.7%, pero yung liquidity kasi na 1 billion, di ba? 1.29 billion. Parang sa holidays ko lang nakikita to eh. Normal trading day natin ngayon. So walang volume dito sa PSE. Buti nga hindi masyadong nag-drop ng sobrang lakas yung mga stocks natin. Okay? So tingnan na lang natin bukas ulit kung anong galawan dito sa market natin hanggat walang vol. Pero hanggat walang volume si PSE. So expect marami talagang magbabagsakan po na stocks natin. Okay? So yun lang muna yung ating review. So please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng insights natin sa market, yung mga tradings natin. Palawi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games. Facebook account, Facebook page, follow mo na lang. Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine market. Trading, investing, sali lang po kayo sa Patreon natin. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.